What am I doing? Manslaughter, Grand Theft Auto. Do you know what it's like to wait your whole life to meet someone? Someone who finally gives your life meaning? You can still die. You're not Wolverine. Wow, that hurt! Nagsisimula ang pelikula sa syudad ng San Diego kung saan nagtatrabaho si Nathan Kane bilang assistant manager sa isang credit trust union. Siya ay isang maamo at mahiyaing lalaki. Isang umaga, tulad ng ibang araw, gumising siya, nag-smoothie para sa agahan, at pumunta sa trabaho. Sa kanyang opisina, mapapansin mo na ang mga doorknob at matatalas na lapis ay nakabalot lahat para sa kaligtasan. San Diego Trust Credit Union. We have family members. Yeah, big time. Yes. Yeah. The day hardworking union members get to turn theirs tomorrow, we put the trust. Nice, powerful. Back to work. Back to work. Hindi maiwasang titigan ni Nathan si Sherry nang hindi niya namamalayan. Kalaunan, may nakakatandang kliyente na si Earl na lumapit kay Nathan. Pagkamatay ng kanyang asawa, nahuli si Earl sa pagbabayad ng utang. Sinabi ni Nathan sa kanya na kung magpapatuloy ito, kailangan nilang mag-foreclose at maaari niyang mawala ang kanyang bahay at tindahan. Pero para matulungan siya, nag-alok si Nathan na ipagpaliban ng paperwork hanggang Pasko, para at least mapanatili niya ang bahay niya sa ngayon. Nagpasalamat ng husto si Earl at sinabi na kahit 50 taon siyang kasama ng asawa niya, parang ilang araw lang silang nagsama. Kasi kapag in love ka, mabilis ang panahon. Nakaantig talaga ang mga salitang ito sa puso ni Nathan. Pagkatapos nito, naghahanda si Nathan ng kape nang biglang lumitaw si Sherry sa likod niya at ginulat siya. Hey, Nate. Hey. Hi. Sorry. Hey, what's up? Oh my God, I'm so sorry. You actually don't have to. I'm good. I'll take care of it. I have to go. Sorry. Oh, hey. Sherry, hey. Hi. I feel like I at least owe you like a new shirt. Oh, this shirt? No. Well, maybe I could take you to lunch. Sorry, I brought mine today, so Are you sure? I'm okay. Let me know. Hey, I'm in. Sa lunch, nag-order si Sherry ng cherry pie at nag-milkshake si Nathan. Sinabi niya kay Nathan na ang cherry pie dito ay pinakamahusay, pero hindi pa rin nag-order si Nathan para sa sarili niya. Nang dumating ang pie, pinilit ni Sherry na tikman niya, pero patuloy siyang tumatanggi. Sa huli, nagbukas siya at sinabi sa kanya na may rare congenital condition siya na hindi niya maramdaman ang sakit o temperatura. Naalala niya ang isang pangyayari noong bata siya sa aquarium kung saan nakatapak siya sa pako at napuno ng dugo ang sapatos niya nang hindi niya namamalayan. Sinabi ng mga doktor na hindi siya matagal mabubuhay, pero sinabi niya na naabot na niya ang kanilang mga predictions. I Just do it. I can't. What do you mean you can't? I have a genetic disorder. It's called SIPA. It affects my nervous system, so I can't feel pain. Couldn't feel that. You're a superhero. No, yeah. But does that really mean that you can't have just like little bite of this pie? No. Listen, if anything goes wrong, I'm right here. Remember, chew softly. Yep. This is pie? Yeah. This is pie. Pie's good. Pinahiwatig ni Sherry na gusto niya siyang makita ulit sa gabi at tinanong kung ano ginagawa niya mamaya. Gabi na, sinabi ni Nathan sa kanyang online gaming friend na si Roscoe na inimbitahan siya ni Sherry sa art gallery niya, pero hindi siya pupunta. Gayunpaman, nakumbinsi siya ni Roscoe na huwag palampasin ang pagkakataon, pinapaalala sa kanya kung gaano katagal siyang obsessed kay Sherry. Pumunta si Nathan at na-impress sa mga painting ni Sherry. Shiner niya na ang inspiration niya ay galing sa therapy group niya. Sa pag-inom, nagbukas siya tungkol sa kanyang pagkabata at kung paano siya naglipat-lipat ng mga syudad hanggang siya ay naging ampon, pero hindi talaga siya tinanggap ng foster family niya. Kaya pagka-18 niya, nagsimula siyang mag-isa. Habang nag-uusap sila, may nakakilala kay Nathan at tinawag siya sa dating nickname niya na Novocaine. Ipinaliwanag ni Nathan na ang lalaking ito ay dating kaklase niya sa high school na kasama ng iba ay sinamantala ang kanyang disability at binugbog siya. Novocaine? It is you! I thought you'd be dead by now. I'm not. Yeah. Just like old times, huh? Tumunog ang alarm ng relo ni Nathan at nag-excuse siya muli. Nang tanungin ni Sherry kung bakit, ipinaliwanag niya na kailangan niyang pumunta sa CR sa regular intervals dahil hindi niya maramdaman ang sensations at maaaring sumabog ang kanyang bladder. Sa bahay niya, napansin ni Sherry na maraming libro siyang binabasa, kasama ang mga tungkol sa first aid. Habang nagiging intimate sila, sinimulang i-explore ni Sherry ang kanyang mga tato. Sinabi niya na ginawa niya mismo ang mga tato na iyon para ilarawan ng isa sa kanyang mga pangarap, pero may parte sa dibdib niya na hindi pa tapos. Napansin din ni Nathan ang mga peklat sa katawan ni Sherry. Ipinaliwanag niya na lahat ay nakipaglaban sa sariling labanan sa buhay. Pagkatapos, sinimulang halikan siya ni Sherry at nagdamag silang magkasama. Kinabukasan, pumunta si Nathan sa trabaho, mas masaya kaysa dati.
Pero naging madilim ang lahat ng tatlong lalaking naka Santa Claus ay pumasok sa gusali at sinubukang nakawin ng vault. Do exactly as we say, and you'll all live to open up your presents. Open the vault. I won't be able to open it in time. Open the vault. I won't do it. I asked nicely. You saw my face. Say the numbers. Have it your way. Wait. 01, 32, 26. To me. Here we go. Guns on the ground. Okay. Umalis si Simon at ang partner niyang si Andre kasama si Sherry sa isang kotse, at ang pangatlong robber na si Ben ay nag-drive sa isa pang kotse. Nagkamalay si Nathan, nakita ang isang nazakatang pulis, at tinulungan siya sa pamamagitan ng pagtali ng sinturon sa binti niya. Kinuha niya ang baril at kotse ng pulis at nagdesisyong habulin ang mga robber. Oh my God, what am I doing? Oh, I'm going fast. Get on the I want highway. to stay there. He needs our help. Out of the way! Look, man, I don't want any trouble. I just want to know where Sherry is. You ever fired a gun before? Hey, man, I don't want to fight, okay? I am so sorry. Look, I still feel like we can get what we want here. Hey, last chance. Hey, man, you okay? Kinuha ni Nathan ang telepono ni Ben at nakita ang mensaheng nagsasabing kung nasaan ang partner niya, na nasa workplace niya. Kinuha rin niya ang larawan ng tattoo ni Ben at kinontak si Roscoe para matulungan siyang mahanap ang tattoo artist. Samantala, dumating ang mga pulis sa robbery scene. Ang mga detektibong sina Mincy at Coltrane ay nagsuspect na baka kasama ni Nathan ang mga robber. The assistant manager. He stole a cruiser and followed the gunman. Could be a double cross. Okay, thank you, officer. Thank you. We need to get a file on that assistant manager. Quick. Samantala, bumisita si Nathan sa tindahan ni Earl at ginamit ang mga tools nito para tanggalin ang bala sa kanyang katawan. Pagkatapos, tinakpan niya ang sugat ng superglue at nag-inject ng EpiPen para manatiling gising. Sa iba naman, dumating ang mga detektibo sa death scene ni Ben at nagsuspect kay Nathan. Sinabi ni Coltrane na wala man lang si Nathan ng criminal o traffic ticket history, kaya nalilito sila kung paano niya nagawa ang pagpatay. Nagdesisyon si Mincy na tawagan si Nathan, at sa kabaligtaran ng inaasahan ni Coltrane, sumagot siya. Noong oras na iyon, papunta si Nathan kay Zeno, ang tattoo artist, pagkatapos ng lead ni Roscoe. Sinabi ni Mincy sa kanya na iwanan na sa pulis at ibalik ang pera. Pero sinabi ni Nathan na walang pakialam sa pera. Ginagawa niya lang ito para mailigtas si Sherry. Unang beses niya nakita ang isang tao sa buhay na tunay niyang pinakakaarawan, at ayaw niyang mawala ito. Nang ikumpara ni Mincy si Sherry sa sariling anak, sinabi ni Nathan na kung ang anak niya ay nakidnap, gagawin rin niya ang lahat para mailigtas ito. Habang na-trace ang tawag, pinayagan ni Mincy si Nathan na gawin ang gusto niya. Hindi nagtagal, nakarating si Nathan sa lugar ni Zeno at pumasok sa panggagap na magpapatato. Nang tanungin siya ni Zeno tungkol dito, nagsinungaling si Nathan at sinabi na gusto niya ng tato tulad ng mga kaibigan niya, at ipinakita ang larawan ng tato ni Ben. I was just looking to get a tattoo. What's happening with your hand? Oh, psoriasis. I have a buddy of mine, and he got this awesome tattoo. You know Ben. Ben! Speaking of Ben, is he still working at the same place? Ben doesn't talk about work. About Ben, you know his last name, right? Yeah. How would you think it's pronounced? You're gonna love this. Just say his last name. Give me a sec. Yeah, take your time. You know? Tell me everything you know about Ben.
Okay, please don't make me do this. Okay. Hey, just give me his name! Just give me his name! Stop, Ben. Hey there, Chad. It's Nate over at San Diego Trust. His name is Ben Clark. He did serve in the military. Does that narrow it down? Okay, shoot. North Tower. Wait. Yeah, Merry Christmas to you too. Go Padres. Balik sa base, nag-aalala si Andre na hindi pa bumabalik ang kapatid niyang si Ben. Sinusubukan ni Simon na pakalmayin siya, sinasabing magiging ayos ang lahat, pero pumagit na si Sherry at ipinakita ang frustration niya. Para mapagan ang mood niya, nag-alok si Simon ng gummies, pero wala siyang interes. Doon nalaman na si Sherry ay bahagi pala ng robbery plan simula pa. Ang trabaho niya ay akit kay Nathan at kunin ang vault code sa kanya, pero hindi niya nakakuha ng sapat na oras. Galit siya dahil ang pagpatay kay Nigel ay hindi bahagi ng plano. Pero walang pakialam si Simon at sinabi sa kanya na mag-relax. Promise nobody would get hurt. It's the heat of battle, Cher. Shit. You did not have to kill Nigel. He was a Nigel too, wasn't he? Nigel. But if you were able to get that vault code out of Loverboy, everyone would be alive right now. Those are disgusting, by the way. Sa kabilang banda, nakarating si Nathan sa bahay ni Ben. Pagkapasok, nagsimula siyang mag-explore, pero na-trigger ang tripwire. Naramdaman niya na may mali, at nang tumingin siya pabalik, nakita niya ang maze na nakaturok sa likod niya. Maingat niya itong tinanggal at nagpatuloy sa paghahanap sa bahay. Sa kusina, napansin niya ang larawan sa refrigerator, pero na-trigger nito ang isa pang tripwire, at tumama sa binti niya ang crossbow arrow. Samantala, nag-aalala pa rin si Andre tungkol kay Ben at nagdesisyon na tignan ang bahay niya. Naging mas maingat si Nathan at pumasok sa kwartong kung saan nakita niya ang work jacket ni Ben. Doon nalaman niya kung saan dati nagtatrabaho si Ben. Habang aalis na siya, na-trigger niya ang snare trap at nakabitin siya pababa ang ulo. Kinuha niya ang telepono sa bulsa para tawagan si Roscoe, hindi niya pa nagawang mabitawan ito at humingi ng tulong. Kahit na hindi sigurado sa simula, sumang-ayon si Roscoe na pumunta sa loob ng 10 minuto pagkatayang makiusap ni Nathan at sabihing siya lang ang kaibigan niya. Sa parehong oras, dumating din si Andre sa bahay at nakita si Nathan na nakabitin sa kwarto. Sinubukan ni Nathan na magpanggap na random burglar lang siya na napili ang bahay na ito at humingi ng tawad, pero nabigo ang kanyang kasinungalingan nang mapansin ni Andre ang address ni Ben na nakatato sa kamay ni Nathan. Whoa, hey, hold on. Hey, let's just talk about this. Killed my brother! Just make it quick. There's no need to draw this out. Back in Special Forces, it was always to try and get some information. Oh, no, stop it. Oh! No, not the pliers. Please, not the pliers. Wow, that hurt. That one hurt the most. I'm gonna keep your eyes in a jar on my man. Before he died, he said, Tell them that Mom and Dad always loved you the most. wait, no, please, don't. Please. Didn't you say that you were 6'5" and that you looked like Jason Momoa? I said I kinda look like Jason Momoa. Thank you. Okay. I will stay alive, I promise. Oh, shit, sorry. Yeah, that's right, bitch. Oh, God. Oh. What'd you set a timer for? This is for your ETA. Maya-maya, dumating ang mga detektibong pulis sa scene. Pinapayuhan ni Roscoe si Nathan na sumuko, pero naniniwala si Nathan na sa oras na ma-arrest at ma-question siya ng pulis, mawawala na si Sherry. Kaya nag-isip sila ng plano. Ang mga pulis sa labas ay hiningi kay Nathan na lumabas. Biglang may tumakas na naka-helmet at sinubukang makatakas sa scooter ni Roscoe, pero mabilis siyang nahabol at nahinto ng mga pulis. Nalaman na si Roscoe pala iyon na nakasuot ng damit ni Nathan para lokohin sila. Nang siping siya ng mga detektibo, sinabi niya na sasabihin niya kung saan pupunta si Nathan kung titigil sila sa pagsipa sa kanya. Samantala, nakarating si Nathan sa base ng mga robber. Sa loob, nagdesisyon si Simon na aalis na sila nang walang si Andre. Pero sa huling sandali, nagbago ang isip ni Sherry at sinabi na ayaw na niyang sumama sa kanya.
Sinubukan ni Simon na kumbinsihin siya, pero sinabi niya na ayaw na niyang maging bahagi ng maruming negosyo nila. Nang marinig ito, kinuha ni Simon ang baril niya at nagload. Pero biglang dumating si Nathan at tinudla si Simon, inuutos sa kanya na ibito ang baril. Sumunod si Simon, pero nang malaman niya na si Nathan ay boyfriend ni Sherry, inilantad niya ang masakit na katotohanan. Sinabi niya na ang babaeng hinahabol ni Nathan ay kapatid niya at laging bahagi ng grupo nila. Hindi talaga minahal ni Sherry si Nathan. Nagulat si Nathan. Sinubukan ni Sherry na tanggihan ito, pero sinabi ni Simon na nagsisinungaling siya. You thought that she had feelings for you. Nate, You're pointing the gun at the wrong bank robber, dude. You should be shooting her. Get yourself to the urgent care and just... I'll give it to you, bank boy. You can take a punch. What the hell are you doing? What are you doing? Go, take the money and go. I'm gonna stay with him. You're gonna stay with that guy? Yeah. Fine. Got him! Naaresto ng pulis si Sherry at dinala ng emergency services si Nathan sa ambulansya. Nakaposas ang kamay niya sa stretcher. Lumabas na si Roscoe ang tumulong sa pulis na mahanap sila. Kalaunan, habang dadalhin na ni Detective Mincy si Sherry, biglang namaril si Simon, pinatay si Coltrane at nalala si Mincy. Tumakbo si Sherry para magtago. Binaril ni Simon ang ambulance driver at tumakas kasama ang ambulansya. Bumalik si Sherry kay Mincy at kinuha ang susi ng kotse ng pulis para habulin si Simon. Tumangging buksan ni Mincy ang posas niya, pero nanakaw na ni Sherry ang mga susi niya. Tinudla ni Mincy ang baril sa kanya at hiningi na samahan siya. Walang ibang choice, kasama ni Sherry si Mincy at si Roscoe na nasa kotse rin. Sa daan, sinabi ni Sherry na alam niya na pupunta si Simon sa pier kung saan may bangkang naghihintay na susando sa kanila. Samantala, nagkamalay si Nathan sa loob ng ambulansya at nalaman na si Simon ang nag-drive. Para makalaya, sinubukan ni Nathan na maabot ang oxygen tank. Napansin siya ni Simon. Mabilis na ni-dislocate ni Nathan ang daliri niya at nakalaya ang kamay niya. Habang sinusubukan ni Simon na barilin siya, namis ang bala at nahulog ang baril malapit kay Nathan. Kinuha ni Nathan ito at sinubukang barilin si Simon sa ulo, pero naubusan ng bala at nahulog siya paatras dahil sa reckless driving ni Simon. Nakita ni Nathan ang defibrillator, kinuha niya ito. Kinuryente niya ang sarili at si Simon, na naging dahilan ng pag-crash at pagkakabaliktad ng ambulansya. Maya-maya, nagising si Nathan at sinubukang lumabas sa ambulansya, pero nandoon na si Simon sa pintuan. Feel this. Ilang sandali pa, nagising si Nathan sa ospital. Ang kaibigan niyang si Roscoe na nakatayo sa tabi ay nagsabi sa kanya na nasa medically induced coma siya. May maraming fractures, heart attack, burns, at brain hemorrhage. Pero sa himala, nabuhay siya. Maya-maya, dumating si Mincy at sinabi sa kanya na sa halip na mahabang prison sentence, nabigyan siya ng 6 months na house arrest at 5 years na probation dahil nailigtas niya ang buhay ng pulis na kinuha niya ang kotse para habulin si Sherry. Isang taon kalaunan, pagkagaling niya, binisita niya si Sherry na malapit nang matapos ang maikling sentence para sa bahagi niya sa robbery. Nag-share sila ng cherry pie bilang first date anniversary nila. Ipinakita rin ni Nathan sa kanya ang natapos na niyang tato. Habang binabalaan sila ng guard tungkol sa paggawa ng sexual, dinala pabalik si Sherry sa cell habang ngumingiti si Nathan at patuloy na mamumuya ng pie. Sana na-enjoy ninyo ang recap. At kung na-enjoy ninyo, paki-subscribe, like, at share para sa mas maraming awesome recaps tulad nito. Maraming salamat sa panonood.